Alright, good day mga kabakal. So may basic drawing na naman tayo para sa ating mga kabakal na interesadong matuto about sa pagbasa ng drawing, and then lalong lalo na sa mga baguhan. Okay, ito ay small job. Ang tawag dito mga kabakal ay bracket. Ang ating materials ay plate mga kabakal. Kung makikita nyo dito, mayroong PL, 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 PL. So ibig sabihin yan plate. And then ito namang part, yan yung kanyang assembly number. Ayan, PA, ibig sabihin yan plate assembly, and then required pipe. So ito naman, ang tawag dito ay isometric view or 3D. So itong position, naka top view, and then ito naman naka side view. Okay. So ito naman, yung sa details natin, naka front view yan sa atin, nakaharap. Okay. Ngayon, ang ating materials ay 4PA2. So ito yan mga kabakal. Ito yan. Yung plate sa gitna. Ayan. Ang kanyang lapad ay 394.95. Okay. So magiging 395 na to mga kabakal. So by 16 PL. Okay. Ito yung kanyang kapal, 16 mm. Ang haba niya 1,000. Bali 1 meter na yan mga kabakal. So ito yan mga kabakal ito, yung malapad na plate na to. Ayan. Kapag tiningnan mo sa front view, and then ito yan. So yan ang kanyang number. So lahat ng ating materials ay may number yan. And then doon natin makikita sa materials yung kanyang lapad, bigat, haba, and then yung grade. Ayan. Tapos dito rin natin makikita sa materials yung total assembly kapag kinabit na ang lahat, kapag binuo na. And then next nating materials ay 4P10. Okay, so ito yan mga kabakal, 4P10. Ayan, kung makikita nyo, ito yung kanyang number. 4P10 yung may butas. Ito yan Alright, kapag tinignan natin sa front view, ito yan. Yan, may naka-indicate naman na number. Ngayon, yung kanyang lapad, 300 by 16. Okay, 16 ang kapal. And then yung lapad, 300 mm. 16 mm yung kapal. And then may haba siya na 1,000. 1 meter mga kabakal. So, yung kanyang bigat, 37. Alright, so, ang next natin ay 4P9. Okay, ang lapad niya is 100. And then quantity 1. Tapos, ang kapal niya ay 20 mm. Alright, so ganun din yung haba. Bali 1 meter din mga kabakal, 1,000. So ito yan mga kabakal, ito yan. Yan may naka-indicate dito, 4P9. So napakahalaga yan mga kabakal para hindi tayo maligaw. Para alam natin kung tama yung kinakabit natin. 4P9. Okay, kung makikita mo si 4P9 ay nakasulid. Tapos itong naka-imaginary line na to, ito yung si 4PA2. Ito yan. Naka-imaginary line. Kasi natatakpan ni 4P9. Alright. And then next, 4P1. Quantity, 8. And then yung kanyang lapad, 125.64 mm. And then by 16 mm yung kapal. So same lang mga kabakal. Ito yung kanyang haba, 350. So ito yan mga kabakal. Ito yan. Ito yan mga kabakal, yung kanyang gasket or stiffener. Okay, so sa pag-assemble niyan mga kabakal, madali lang. Mula sa may labas ay 100, tapos dyan yung ating stiffener or gasket. Sukat lang tayo nito. Stiffener ulit natin. Stiffener. So kung makikita nyo, ito ay equal lang. Bali 1 mm lang yung diferensya, pero walang problema yan. Ito 16 mm, pero kapag dito ka magsukat sa labas ay magiging 100 na lang din yan. So kung ibig sabihin yan, equal lang. Okay. So kung makita mo, dito tayo mag 0. Ayan, sa butas naman, sa kanyang butas, measurement ng kanyang butas ay equal lang din, 50, 50, and then 378, 378. Ngayon sa gitna, pagitan niya 145. Okay.
So ngayon, kung makikita nyo may arrow. Okay. Kapag sinundan natin yung arrow, papunta dito, papunta doon, ito ang makikita natin. Alright? Ngayon, pag bumalik tayo dito, itong 100 mm yung lapad niya na si 4P9 ay nasa harap natin yan. Okay? Pag tinignan natin yung arrow, ito yan. So, ibig sabihin, dito tayo naka-posisyon. Ito sa harap natin. Bakit ka mo? Kasi itong si 4PE2, yung ating malapad na plate na mayroong bevel ay nakatago, naka-imaginary line. So ito yan. Kaya hindi natin makikita yan, natatakpan ni 4P9. Okay, so kung makita nyo, sentro lang mga kabakal. Center lang. Itong ating 4PE2 ay nasa sentro lang ni 4P10. Ayan, 142, 142, and then 16 mm. Pagdating naman dito, si 4P9 ay nasa sentro din ni 4PE2. Sentro lang. Ngayon, si 4PE9, pag sinukat mo dito kay 4PE10, ay nasa sentro lang din. Ayan, kung makita mo, 100 mm, 100 mm. So, ito na yan si 4P9. Dito yan. Dito yan. Okay. So, equal lang mga kabaka lahat. Kung sabaga, center to center lang. Okay, ngayon, yung kanyang welding symbol, ay ito yan. Fillet weld, 8 mm, yung sukat, leg to leg, ng ating welding, ay all around yan mga kabakal. Ibig sabihin yan, 8 mm yan, 8 mm, 8 mm, 8 mm. Okay, so dito naman, si 4PE2, and then si 4P9, ang kanilang joint ay naka single bevel. Okay, si 4P2 ang may single bevel. Ayan, kung makikita nyo, single bevel, 8 mm, yung size ng ating welding, and then all around yan mga kabakal. 4P9, ito yan, and then 4PA2. Alright, so naka single bevel yan mga kabakal. Ngayon, may nakalagay na all around. Okay, so once ang plate na nilagyan mo ng single bevel all around, ang kinalabasan nun ay double bevel na yun mga kabakal. Okay, so magiging ganito yung itsura. Alright, so magiging ganito ang itsura mga kabakal. Kapag ang plate ay nilagyan mo ng single bevel all around, magiging double bevel ang kinalabasan. Okay? Single bevel sa kabila, single bevel sa kabila. Kasi nakalagay dun sa drawing, all around. Ayan, single bevel siya, pero all around. Dahil ang materials natin ay plate, so ang magiging kinalabasan niyan, magiging double bevel yung ating plate. Okay. So ito, kapag kinabit na natin to, and then tingnan natin sa may 3D, ito na yung ating actual. Yan. Same sa 3D or isometric view natin. Alright. So ito naman, na fillet weld, 8 mm all around, ay dito yan mga kabakal. Hinangin natin yan ng 8 mm. Okay. So kapag once na nahinang natin, ganito ang magiging itsura. Yan, 8 mm all around, pati sa ating stiffener. 8 mm. Paikot lahat yan. Alright. Hanggang dito rin sa kabila. 8 mm yan. Okay. So itong single bevel na to, all around, 8 mm, kapag hininang natin, ganito rin yung itsura.
Okay. So, 5 yan mga kabakal. Kasi nakalagay sa drawing, 5. And then, tapos na natin yung 4. Isa na lang natira. Okay, so yun lang mga kabakal. Kunting kaalaman. Thank you and God bless.